Sobrang lambot ng isda. Maganda siya sa ano, yun bang pang fish fillet. Yes. Hatiin natin ito sa gitna para piliin natin yung masarap na parte na pangkilaw at saka yung pang tinola. Dinagdagan ko para ito ang isdang tanigi ng tamba na isda. Nakakain na ba kayo ng isdang tanigi? Siyempre, relate kayo dito kasi mayayaman kayo. Kasi sobrang mahal ng kilo ng isdang ito. Ako kasi, first time ko ito. Sabi ng asawa ko, masarap daw ito itinola at saka ikilaw. Kaya itry natin mga Mars ha. Tara, samahan niyo akong magluto sa aking munting kusina. Iko-compare ko itong isdang ito sa malasugi at saka sa barilis kung ano ang kaibahan ng kanilang lasa. So, yun na nga, i-slice na natin yung ating isda at saka hatiin natin ito sa gitna para piliin natin yung masarap na parte na pangkilaw at saka yung pang tinola. May lahi po ako ni Majilan at Titandang Sura, kaya palaban po ako pagdating sa kusina. O diba? Siyempre, yung asawa ko ang namalingke, kaya siyempre ako naman ang magluluto. Wala namang alam sa luto yung asawa ko. Pamalingke, yun, siguradong expert yun. Kaya mga Mars, magandang araw sa inyong lahat at magandang buhay! Ngayon mag-slice na ako ng aking gawing kinilaw at saka yung i-separate ko na din yung mga may buto-buto para sa ating sinabawan na isda. Masarap to kasi napaka-presko pa, ano ba, yun bang shiny pa yung meat ng tanigi. Sa totoo lang mga Mars, first time ko talaga itong kumain ng isdang ito kasi nga alam niyo na 'di ba may kamahalan din ang kilo nito yung mga peret, mga bangus at saka yung mga muro-muro, mga matambaka, yun lang ang palaging pinapalingki minsan ng asawa ko. At saka nung hindi pa ako nag-asawa, yung palaging binibili ng mga magulang ko is yung peret talaga noon. Kasi syempre parang siguro yun lang yung makamura-mura ba. Ang importante is may ulam tayo, di ba? Kaya sanay po akong gumamit ng mga kutselyo, kahit mga sundang, kasi nga mahilig po talaga akong magluto. Bata pa lang ako noon, nakahiligan ko na talagang magkatay ng manok. Excited talaga ako noon na magkatay ng manok. Mag-grade 3 siguro ako noon or grade 4. Alam ko na talaga kung paano magkatay at magluto ng manok. At saka yung mga isdang tilapia, naku, sisiw na sisiw yan sa akin pagdating sa paglinis at saka ng bangos. O diba, may natutunan kayo sa akin self. Hehe. Actually ako mga Mars, wala naman talaga akong pili pagdating sa pagkain as long as hindi ito nakakalason. Yan lang naman ang importante, di ba? Kaya yan bago kasi ako nag-slice ng mga isda is nagpakulo na ako muna ng tubig para sa sinabawan na isda. Para mas madali yung pagluto natin, di ba? Dapat ano na yan lahat ba? Ano bang tawag nito? Nakaplano na lahat kahit sa pagluluto kung gusto mo ng mabilisan na pagluto. So, ayan may binigay na sa akin ng aking asawa ng bouquet of malunggay. First time niya akong binigyan guys, pero malunggay pa. Ano ba yan? Kaya linisan na natin ang ating malunggay para masahog na natin sa ating sinabawang isdang tanigi. Wala na akong paligoy-ligoy dito sa paglinis at pagkuha ng mga dahon ng malunggay guys kasi nagmamadali na ako nito Kaya yan it's ready na ang ating sinabawang taniging isda. Ang sarap niya guys, promise. Sobrang ganda ng dahon ng malunggay natin dito guys kasi pinutol ito at saka nung tumubo na yung mga stem niya, yung mga branch niya, naku, sobrang ganda ng dahon niya. So yan dito na tayo sa ating kinilaw na naman na isda. Tingnan natin kung masarap ba talaga itong ikilaw kasi yun ang sabi ng tindera na binilhan ng aking asawa nitong isda. Masarap ito sa kilaw at saka sa sabaw. Pero yung isdang malasugi, masarap din kasi yun sa kilaw at saka mas maputi-puti ang meat ng isdang malasugi compare dito sa isdang tanigi. Isang pipino lang pala yung nilagay ko kasi nga ayaw ko rin yung masyadong marami kasi nga nagtutubig at kinuhanan ko rin ito ng mga buto ang pipino. Isa po yan sa mga sekreto kaya hindi masyadong masabaw yung mga kinilaw nyo pag i-mix nyo na itong pipino at saka yung isda. Siyempre gusto ko kasi yung kilaw is inano ko muna yan ng suka.
Linisan natin or if first is lagyan mo natin ng suka ba para matanggal talaga yung lasa ng pagkaisda niya, kumbaga yung langsa, di ba? Kaya lagyan ko ng asin, suka, at saka piniga-piga. At pag katapos yung pigain yan, huwag nyo na pong hugasan kasi pag hugasan nyo pa, ano lang ang tsura ng karne ng isda, di ba? Magiging buhabog at saka mapangit na. Malagyan na naman ng tubig. Kaya yan, okay na yan siya. Malinis naman yan. Tapos nilagyan ng suka, kaya sobrang linis na yan. Mas malinis pa yung isda na yan kaysa sa budhi ko. Maraming salamat nga pala sa aking mga likers at mga sharer nyo aking vlog, no? Dahil sa inyo ay magsusumika pa rin akong gawa-gawa ng mga simpleng vlog na ikinatutuwa nyo. Sana ay magustuhan nyo naman ang aking mga vlog. So ito na nga, minekos-mekos ko na itong mga sangkap ng ating kinilaw. May bombay, sibuyas, luya, sili, at saka kalamansi. Yan naman talaga ang mga sangkap para sa ating kinilaw, di ba? Kaya yan, ilagay na natin ang ating napakasarap na isda. Dinagdagan ko pala itong isdang tanigi ng tamba na isda. Masarap kasi ang tamba na isda na nabili ng asawa ko kasi nga presko pa rin siya. At saka ang tamba, isa kasi ito sa mga gusto kong isda na ginagawang kinilaw. Kasi milky ba yung lasa niya pa, lalo na pag mataba siya. Malasa na talaga siya, masarap siyang ikilaw ang tamba na isda. Mix-mix lang natin, mix-mix, pati ang pipino, mix-mix natin para yung lasa ng asin at saka yung bitsin is manuo talaga sa isda at saka sa ating pipino. Yan na nga, i-prepare na rin natin yung ating sinabawang isdang tanigi para makapag, tanghalian na. Sinama ko pala yung pinakadulo na buntot ng isdang tanigi, mga Mars, kasi nga para yan sa aming mga anak na aso. Siyempre, gusto nila yan yung mga buto-buto at gusto rin nila yung mga sinabawang isda ng aming mga asong anak. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, Mars. Kainan na at baka kainin pa ng iba. Naku, sayang din yung ating pagod kung iba ang kakain gaya ng pusa namin na kung yung tingin mo ay saglit lang nawala, nako, talagang kuhanin na yung isang slice ng isda mo. Sarap siya, guys, pero kung i-compare ko siya sa malasugi, mas masarap ang sabaw ng malasugi. At saka hindi ko na pala pinakita yung prineto ko na perfect ang tanigi sa prito mga Mars, kasi sobrang lambot ng isda. Maganda siya sa yun bang pang fish fillet. Yes, tanigi fish is perfect for fish fillet. Oh, naka-English si Manang. Sobrang saya ko nito, mga Mars, kasi nga yung dalawang anak ko is nagustuhan din nila itong isdang ito. Marami din silang nakain. At saka yung ibang isda na tinira ko is pangbaon yun nila. Gustong-gusto nila ang isdang tanigi. Kaya sabi ko sa awa ko, next time, bili ka rin ng ganitong isda para kahit sa pambaon ng mga anak natin. Kasi nga, yung mga isda na ordinary lang is ayaw talaga nila gustong kain. Yung tilapia, yes, gusto yun nila. Bye-bye!